Ayaw na daw umistart. Eh baka mamaya putol na timing belt nito eh. Start. Sige nga, redondo mo nga. Isang mabilis lang redondo. Op. Hindi naman putol dahil mabigat ang under eh. Sige nga, start mo nga. Sandali. Ito mga kapatid, hinilan nila galing diyan sa Binangonan, Quarry Road. Automatic transmission hinilan nila. Pero ang issue nito, yun nga yung hard starting. Yung huling gumawa, nagpalit daw ng SCB. Sige nga, start mo ano. Pasingaw tayo. Wala. Kala ko kasi nawala dito. Nasa inyo pala. Walang umaakyat na diesel dito sa mga injectors. Okay. Sige, start mo pa na isang beses. Tignan natin kung magkakaroon ng pressure dito sa fuel pressure. Wala! Okay, tignan natin yung galing dito sa fuel pump. Ito, manual to. Dapat may lumabas na rito. Sige, start mo. Okay. Hindi natin dinidiretso kasi baka masira yung starter. So dito sa pump wala ring inilalabas papunta dito sa common rail. Okay, ito 'yon. Yung linya ng fuel na to, ito papunta to sa common rail. Ayun. So dapat kung ito ay buo, dapat may aakyat na mapapump na pressure dito sa common rail. Tingnan mo baka putol ang timing belt at hindi napapaikot itong fuel pump. Panigurado lang tayo. Ngayon, pag hindi putol ang timing belt, yung SCB importante. Kung sira yung SCB, hindi talaga gagana rin ang ano natin, ang high pressure pump natin. Buo. Okay, buo ang timing belt. Kasi ito yung pump pinapaikot niya yan dito. So kung putol yung timing belt mo, edi siyempre hindi iikot yung pump. So balik mo na yan. Kasi dito sa test natin kanina, itong fuel pressure, dapat yan nasa mga 30 kPa yan. Ayan, 30 kPa. Kaso wala tayong nare-read kanina habang nire-redondo. Dapat kahit paano meron. So wala talaga. Possible yung SCB. Okay mga kapatid, narito yung may-ari nitong Toyota Fortuner. Bayaw mo yung may-ari. Opo. Nasaan bansa ba si Kuya? Sa Kuwait po. Sa Kuwait. Okay, dinala rito yung Fortuner. Itinetest na kaagad natin kung anong issue kasi nagpalit daw ng SCB. Opo. Pero bago palitan ng SCB, yun nga yung issue niya, hard starting. Hard starting po. Tapos nagpalit na SCB, ngayon, hindi na hard starting. Ayaw na talaga mag-start. Opo. parang nakasama pa yung pinalit na SCB. Diba kasi bago palitan ng SCB, hard starting. Umi-start pa. Ngayon, nagpalit na SCB, ayaw na umi-start, kaya pinahilan nyo kay Kuya. Opo. Kaso automatic transmission, ang layo-layo ng pinanggalingan, hinila. So, sana walang maging damage. Kasi pag mga automatic talaga, dapat sinasakayan sa tow truck. So, ngayon, ang findings ko, hindi bumobomba yung high pressure pump. Doon din naman nakakabit yung SCB. Kaya kung hindi bumobomba, walang aakyat na diesel doon sa mga injectors, hindi talaga gagana yan. Naubos na nga yung karga ng baterya, saka i-start. Opo. Diba? Nag-11 volts na lang yung laman. Pero ito, pinahiram ko na muna itong baterya na to. Magtatanggal muna tayo ng SCB. At papahiramin ko muna to ng ibang SCB na gumagana yun. Gumagana. Working yun, oo. So, pag na-check na natin, umandar na, babalik na tayo dun sa original na issue mo. Na yung hard starting. Hard starting po. Yung old school na pag-check ni Rudy, niluwagan niya yung tornilyo na to sa injector. Ayan, niluwagan niya, walang sumisirit na diesel. So, ibig sabihin, walang pumupuntang diesel sa common rail. Tapos, di naman siya nagluwag sa output nung high pressure pump. Wala ding lumalabas na ito yun. Ito, yung tinuturo ko na yan. Kita ba? Ayan pa yung tornilyo, nakakalas. So, wala ding lumalabas na diesel yan. Meron, parang tulo-tulo lang. Pero dapat talaga sumisirit yun. 30 kPa po yun, yung pressure na yun. Sige, magtanggal muna tayo ng SCB. Inis ka namin, wala siyang error. Wala po. Wala. Dapat makikita sana yung error ng SCB. Pero yan, pag tinanggal mo yung tinanggal mo ba yung socket? O sige, tingnan ngayon natin. I-scan ulit natin.
Hindi, mukhang aabutin tayo ng ulan ah. Wala naman check engine kanina, no? Wala po. Kasi wala siya issue. No DTC. Ngayon, bubunutin ko to. Dapat magka-issue na to. Kasi binunod ka na yung MAF. Ayun, nagkaroon na. Ayun yung meron. Di ba? Karoon na ng issue. Kasi binunod ko to. So, doon sa SCB, kahit binunod ko, hindi siya nagkakaroon ng issue. Ayan na, wala na. Sara mo lang yung bintana muna. Sara mo yung bintana. Okay, mga kapatid. Commercial muna tayo. Umuulan. Ililipat natin dito. Woo! Tulak, tulak, tulak. Doon sa may bubong. Yan. Ito yung isang SCB. Matino po ito. No? Tapos ito yung galing sa kanila. Sabi, bago. Pero bakit luman-luma ang dating, oh? Paano naging bago yan? Tignan mo. Lipat mo na muna to. Yes, sir. Ito kasi yung sabi nyo bago. Opo. Kung titignan mo, ito bago to, oh. Ang layo, oh. Tignan mo yung dumi nito dito, oh. Kailan kayo nagpalit? Nakaraang linggo lang po. Nakaraang linggo. So hindi rin nila pinalitan ng bago. Kaya makikita mo yung bago. Second hand lang yung pinalit. Oo. So ngayon, magte-test muna tayo ng working na SCB. Yan, working yan. Kapag ka ang issue, ganun pa rin, so hindi sa SCB ang problema, baka sa pressure pump tayo. Kasi walang lumalabas na diesel. Sa pressure pump, yun ang medyo may aray ang gastos noon, ha? Ito, mura lang yung mga ganito, 6,000, 7,000. Yung mga replacement, pero sa pag Toyota yata, mas mahal. Magkano siningil sa inyo rito? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Yung mga nabibiling ganito, 6,000, 7,000 eh. Mga replacement yun. Ewan ko po sa Toyota kasi parang nagtanong na ako ng ganyan sa Toyota. Walang ganyan lang. Buo po yung binibenta. Yung buong high pressure pump. Buo na, kasama na po lahat. Hindi, may nabibili kami. Naikabit na namin yung SCB na maayos. Itetest muna natin dito din sa high pressure pump kung meron ng lalabas na diesel. Mas maganda yun para exciting. No? Pag may lumabas ng diesel doon sa high pressure pump, malamang umi-start na to. Ngayon, pag umi-start tapos namamatay, hahanapin pa natin yung ibang issue kasi dapat hindi ganun ang mangyayari. Pakita mo dito, ayan. No? Ayan, okay. So yan mga kapatid, i-redondo natin ngayon, ikakrank natin. Pag may lumabas ng malakas na pressure ng diesel dyan, under na to. Okay na, pwede nang start. Sige nga, Tone, start mo. Stop. Wala pa rin. Sige, start. Stop. Wala. Hindi talaga under to. Kasi kahit nagpalit na tayo ng SCB, hindi pa rin bumubuga yung yung high pressure pump mo. So ang gagawin natin dito, sir, hindi natin papaandar. Kakalasin natin yung high pressure pump. Pero para makalas mo yung high pressure pump, magtatanggal ka ng timing belt. Yung ipinakita namin sa inyo kanina dahil yun ang nagpapaikot diyan. Tapos, may diesel ba? Baka naman mamaya walang diesel. May diesel ba? Meron? Marami naman? Okay pala yun. Mahina. Nabili nyo, umaandar to na maayos. Noong August 1, naiuwi po. Tapos, August 2, dinala sa SM. Pag park po doon, nung uuwi na, ayaw na mag-start. Ayaw na mag-start. Opo. Redondo lang po. Doon po nagsimula yung problema niya, sir. Pump niya siya mali. Ha? Yung pump ko. Sige nga, patry mo nga. Kuha ka nga ibang pump. Kung nagkabibili nyo lang, hindi nyo pa halos nagamit talaga. Pumunta Hindi pa, lang na SM. SM Opo. Mangono. SM Ortigas po. Ortigas. Galing po ng Binangonan to SM Ortigas. Oo. Tapos, nung uuwi na po sila, yun na po. Ayaw na mag-start. Ayaw na mag-start. Hanggang Redondo lang po. So, paano nakauwi? Nagbiyahe na lang po, iniwanan po doon. Tapos doon na pinagawa.
Doon na pinagawa sa SM Ayan po, Ortigas. nagtawag na lang po ng mekaniko. Tapos, SM East. Opo, SMEs. Ayun po, nung pinalitan yung SCB, na pa-under nung mekaniko, naiuwi pa po. Tapos nagamit pa po ata 2 beses. Tapos kanina nga po, pupunta ako dito para talaga ipagawa ulit. Papa-change oil, ganun. Hindi na po umabot. Pagdating, nung paglabas ko pa lang ng garahe, 1 click lang po nag-start. Tapos pinart ko lang kasi inayos ko po yung motor ko. Nung papaandarin ko na po, mga 5 beses bago ko po na-start. Hard start na po talaga. Tapos pagdating po sa Quarry Road, ayun na po, tumirik na talaga ako. Malakas. Ayan oh. So ito malakas mga kapatid oh. Nagpalit muna ako ng tingnan mo kanina wala yun oh. Mukhang aandar tayo. Madumi na nga lang. Sige nga ilipat mo. Nasaan yung luma niya? Nasaan yung sa kanya? Pakikuha, papakita natin. So nagpalit muna tayo ng fuel pump. Okay. Tetest ngayon natin. So ayan, ito yung sa inyo ha. Baka akala nyo namamagic namin kayo ha. Ayan yung sa inyo ha. Honest nga kayo, dinidemi yun. Okay, tapos dito, tignan ngayon natin kung meron nang lalabas dito. Di ba lang sinabi ko, Oh. ginawa. Sige, start mo to na, redondo mo, trunk mo. Oh! Ibalik mo ngayon yung try nating pa-startin nang nakakabit yun. Pwede tayo magpasalubong. Dali ha. Sige, start. Sige. Wala. Wala kasing gas. Oo. Wala talagang umaakyat. May pressure pump. Oo. Dapat yun, yung redondo na yun, yung start na yun, bumomba na yung high pressure pump mo. Yung gas na binibigay natin, yung fuel, dito nang gagaling, hindi na dito sa common rail. So, magtatanggal tayo ng high pressure pump. Tapos ayun po yung ipapacheck. Ipapatest natin. Ipapatas po. Oo. Or i-check din muna namin physically dito. So, kung meron kaming makitang kakaiba, di ayusin natin, tapos ibabalik ulit natin, testing ulit. Pag ayaw pa rin, papatest na tayo. Papatas na po. Yun lang yung yung nakikita mo naman kung paano natin ginagawa. Ang mahirap diyan yung pagkakalas na ngayon nito. Opo. Yung iba kasi nagtataka, yun lang yung ginawa, nagpalit lang nun, nagrereklamo sila. Halimbawa, sisingilin mo na sa labor, nagrereklamo na sila. Ang importante kasi diyan yung troubleshooting din eh. Opo. Di ba? Nakita mo, napaandar natin. Kaya lang, nagpalit na tayo ng fuel pump, filter, feed pump, wala pa rin. Di ba? Change din tayo ng SCB, wala pa rin. Oh. Kasi wala nga umaakyat na diesel. So ngayon, ang next move, ito na. Tinanggal namin kanina tong pyesa na to, mga kapatid, para makapag-inject lang tayo ng yung ating brake cleaner. So nakita nyo naman, umandar siya nung pinasukan natin ng gas. Umandar siya. Pero siyempre, nung inalis ko na to, wala na, bumigay na. Dapat yun, naka-pump na yung natin, yung high pressure pump natin. Pag pumasa si high pressure pump, ang susunod, yung common rail. Pero ako tingin ko, high pressure pump kasi doon pa lang wala nang nilalabas eh. Opo. Kung may lumalabas sa high pressure pump, magdududa tayo kay common rail. So doon muna tayo sa high pressure pump. A few moments later. Okay mga kapatid, ito na. Naku po, napakaswerte naman no, may-ari nito na nasa Kuwait. Kuwait daw siya, no? Opo, Kuwait. Na halos masira na ang ulo namin dito na kailangan talagang maging maayos ang trabaho dito at ayaw naman naming manloko. Ngayon dapat tatanggalin ko na yung high pressure pump dahil nga doon sa mga test na ipinakita namin sa inyo kanina, talagang walang lumalabas na diesel doon sa high pressure pump. May mga video tayo niyan. Pero naitanong ko kanina, baka ito walang diesel, di ba? Naitanong ko kanina eh, nandiyan sa video. Tinanong ko kanina, siyempre, sila naman, nagsasasakyan sila. Ikaw ba naman, bibili ka ng Fortuner na walang diesel? Oo. Baka nga may problema yung gauge nito. Kasi bakit? Ito umaandar na, mga kapatid, itong Fortuner na ito. Ayaw naman naming manloko na hindi naman sira yung high pressure pump. At tapos nakaalis na yung may-ari, si TJ. Pwede na nga tayong gumawa ng kalokohan dito no? Pwede na, sir. Ha? Naku, parang ang problema lang nito, Diesel. walang diesel.
or baka may bara doon sa linya. Kasi Oo. bakit natin nasabi may bara? Walang nalabas dito sir galing tangke. Oo, walang lumalabas dito. Ay, baka kaya walang diesel. Baka nga sir. Kasi nakasaksak dito sa pump, bumba ng bumba. Oo. Walang nalabas dito. Walang lumalabas dyan. Pero ba't kanina binobomba natin, may lumalabas naman. Dapat kahit paano umandar. Yung tira sir, tira dito sa filter. Oo, tira lang. Oo, yung tira dito. Ikaw, Rudy, tatanungin kita, kung ma-encounter mo to, na hindi na wala naman pala talagang sira, gagawin mo ba na sabihin mo dun sa may-ari, hindi sir, sira ang high pressure pump mo eh. Hindi sir, kasi tutrouble muna natin ng maayos. Hindi, halimbawa, na-trouble ito, mandar na. Oo. Ikaw na, may sarili ka ng shop, gagawin mo ba na sabihin doon sa may-ari, sir, pinalitan ko na high pressure pump saka SCB kasi malaking kita eh. Hindi. 30,000 kasi yung high pressure pump na rebuild eh. Oo. Tapos yung SCB, papalit ka ng original, tapos papalit ka nito. Siguro kung mga 40,000 lang, kikita ka. Gagawin mo ba yon? Hindi sir. Bakit hindi mo gagawin? Kasi wala naman sira. Masisira yung talyer. Saka yun ang training natin Oo. dito. Kaya ngayon nga, kakailanganin natin si Nel. Ronel, halika, kailangan ka namin sandali dito. May pabubuhat ako sa kanya. Ha? Kasi hindi mo na kami nagkarga ng diesel dun sa tangke. Baka nga mamaya wala itong diesel. Ronel, iangat mo yan. Papakita natin. Yung tangke natin. Ito, nag-dextrose muna kami. Ayan, mga kapatid. Diesel ba to? Bakit ganyan ang kulay? Diesel sir. Ganyan na ba ang diesel? Parang katulad yan nung dinala rito ng isang customer natin na stainless ha. Ang linaw. Okay, sige. Ito, masaya. Makakatulong na naman tayo. Mukhang wala lang talagang diesel. Teka muna, bago natin pa-startin, kasi pag pina-start ko na to, tapos na kwento natin eh. Yung kanyang timing belt, kailangan na natin magpalit. Wala Kasi na nga, yan, 80,000 po ang tinakbo nito. 88. Baka mamaya, malasi na siya pagka ito'y naputulan ng timing belt. Saan ka ba naman nakakita? First time namin na makagawa ng ganito. Walang Na diesel. dinala sa amin yung sasakyan, walang diesel. Pero sinabi ko sa kanila kanina, baka mamaya wala itong gas eh. Tignan ko nga muna. Tignan mo na kung baka nga walang gas to. O walang diesel pala. Okay. Nandito pala si RJ. Tignan nga natin. I-on mo nga. Hindi, meron eh. Meron oh. Meron siyang diesel. Oh. Kaya siguro akala nila may laman pa. Sige, tingnan ulit natin dito. Natin. Sige, start. Pakita mo 'yang ano. Oh, start. Yan oh. Pinapump namin. Mandar na. Ang tangke. Oh, ito yung tangke, oh. Ayan. Oh. So, ibig sabihin, wala lang siyang diesel. Wala sir diesel. Oo, pero recommendation ulit. Ito kasi lumalambot. Palitan na natin to ng bago. Sir, Oo, dahil sa kabobomba niyan, ilang araw din, no? Mula nung nagkakaroon ng issue, bomba ng bomba dyan, bomba ng bomba, pinakamaganda palit tayo ng bago nito. Total, hindi na siya magpapagawa ng high pressure pump. Tapos timing belt. Tapos timing belt. Dito, wala na tayong ibang issue. At wala naman check engine, RJ. Wala. So yun, mga kapatid. Salamat sa'yo. Finish. Meron na ba tayong ginawa dito na niloko tayong customer? Wala pa Wala sir. ka pa natatanda. Ganyan po ang training dito, mga kapatid. Kahit iwanan mo sa sakyan mo, kung talagang ano lang ang sira, yun lang ang ipapakita namin sa inyo. Hindi tayo gagawa ng kwento para lang kumita ng pera. Kasi kung gagawin ko yan, mawawalan na ng tiwala sa akin si Rudy. Lalo na si Ronel, meron pa naman akong regalo sa kanya kanina. Siya lang ang niregaluhan ko noon. Mamaya, gawin ko na, sabihin kong hindi naman hindi naman pala sira, pero sinabi natin sira. Baka hindi naman niwala sa akin si Ronel, no? So mga kapatid yan, sa mga nandiyan sa Saudi, no? Si Jun Saudi, galing na ng Saudi, tapos ito si Rudy. Talagang kung kakailanganin nyo ng magaling na mekaniko, pababayaan kong umalis to dito. Basta pupunta sa Saudi, hindi pupunta sa ibang shop dito. Okay ba yun? Okay, O kaya sa Australia. O basta pupunta na Australia, payag ako. Kasi doon sa Australia, madadalo mo pamilya mo. Nandoon si Elmer Isidro. Mekaniko ko rin yun dati, pero ngayon, buong pamilya na nasa Australia na. So mga kapatid, maraming salamat. At nasolve na natin ang problema nito. Teka, baka naman yan pag pinatay mo, hindi na-start. Sige nga, start mo nga ulit. Patayin mo. O, sige. Try natin. Testing. Sige, start. One click. One click.
Click. Sige, patayin mo na ulit. Patayin mo na ulit. Okay. Ikaw ba, Rudy, mataas ba sugar mo? Hindi ko alam, sir, eh. Normal lang sugar mo. Di ba minsan nagkakaproblema ka rin sa health mo? Oo, sir, Oo. nung nakarang taon. Oo. Eh ako kasi kanina nakita ko yung misis ko, daming pantal dito, eh. Oh. Yung ano niya, yung kagat-kagat. Kagat-kagat na ano. Yung pala nilalanggam siya eh. Kaya naman pala tumataas ang sugar ko. Masyadong matamis yung asawa ko. Pakita mo, oh, sinasabi ko. Ayan, oh. Kaya pala, kinakagat siya ng langgam kasi masyadong sweet. Masyadong pa-sweet ang asawa ko. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.